lasa ng pares ng diwata? Para po sa akin, hindi man sa perfect, but the overload is there. Score! Score ang gusto kong malaman. Just 8.5. 8.5! 8.5! Ito ang honest opinion na score ni Mima Otlum sa Diwata Pares Overload. Kaya naman, tignan natin yung buong question and answer portion na sinagawa para kay Mima Otlum. So pakinggan natin ito. Malaking tanong, Mima ng Bayan. 10 out of 10. Anong lasa ng pares ng diwata? Ay, bako. Ay, lagutan. Actually, ito po bilang paggalak at respeto sa nagulong sa akin, ito ang sasabihin ko. Pares ay pare-pareho halos ng lasa dahil depende lang ito sa kung ano nakalagay na overload. Yes. Okay. So, para po sa akin, hindi man sa perfect, but the overload is there. At yun ang sagot ng mga matatalinong tao. Score ang gusto kong malaman. If I would rate, it is not a perfect 10. Just 8.5. 8.5. Mataas na ang 8.5 out of 10 na rating ni Otlum doon sa Diwata Pares Overload. Kasi nga naman, kompleto Ricardo na. Yung ulam, 2, tapos isang unli rice pa, tapos unli sabaw, tapos meron pang libreng soft drink or libreng drink or hindi ko alam kung baka meron pang ibang freebie. Tapos 100 pesos. Kaya naman, marami talaga ang pumipila doon, marami ang nakikurious kung ano nga ba ang laman or sinaserve ng Diwata Pares Overload hanggang ngayon. So, ang advice lang sa akin daw, if ever na pupunta ako doon, ang pinaka-perfect timing na medyo walang pila is between 2 a.m. hanggang 5:30 a.m. Ayan daw kasi medyo tulog na yung mga tao. Pero meron pa rin pumipila pero hindi gaano. Pero na-divert ako sa way na pananalita or pagsagot ni Mima Otlum. Lalong-lalo na dito. Naka-serious mode siya. So dito, napansin ko na maayos siyang sumagot pala kapag nasa serious mode, no? And then, sa mga ibang videos, meron din siyang mga poetic versions, verses, mga ganyan, na magtataka ka, saan niya kaya hinuhugot yung mga ganitong klaseng salawikain niya, mga thoughts. Tapos, dito ka na mapapaisip kung talaga lang ba na street smart lang ba talaga si Mima Otlum or meron tayong alam na or meron tayong hindi alam na na-achieve niya academically nung nag-aaral pa siya na parang nagre-reflect sa the way na magsalita siya, especially kapag seryoso siyang sumasagot sa isang mga random question. So, ayan, medyo na-amaze lang talaga ako kapag nasa serious mode siya, matinong mode na sumasagot sa mga question. So, try nyo rin na pansinin. And hindi ko alam kung napansin nyo rin to, baka ako lang, correct me if I am wrong. Napansin nyo ba? Kahit na marami ang nagbabash kay Mima Otlum, pero marami pa rin ang nag-i-invite sa kanya na i-promote yung mga events ng mga iba't ibang klase ng brands. Nagta-travel pa nga siya eh. So, ang isa sa mga latest na upload niya ay yung nagbigay ng bag na ito. O, di ba? Social. O, kahit na daming nagbabash sa kanya, marami pa rin nagbibigay sa kanya ng mga items. So, dito mo talaga mapapatunayan na there is something about Mima Otlum na kailangan nating abangan. So, if ever man na mayroong ibang tao or group na magkakandak ng documentary about sa background or life story ni Mima Otlum, magkakaroon tayo ng at least a little bit of knowledge, discovery, or may explore natin yung kanyang academic background, socio-economic background, yung mga ganyan, and baka pwede rin mga health or mental background na rin. Pero overall, she is doing fine sa kanya. Pinupursue talaga niya na maging productive sa pagiging isang social media personality. And makikita nyo nga naman, no, na-monetize yung kanyang Facebook account. Hindi ko pa na-check yung YouTube. Tapos yung iba pa, TikTok. Ayan. So, there's no stopping Mima Otlum whether you like her or you hate her. Balikan natin ang tungkol sa lasa ng sinaserve na paresan ng Diwata Pares Overload. Merong mga factors to consider kasi kung bakit may mga tao na gusto nila, may mga tao na ayaw nila yung lasa na sinaserve na paresan. Ang pinakauna kasi dyan sa lahat is kapag
sanay ka na sa mga turo-turo o kaya karinderya at sarap na sarap ka sa mga lutong bahay, then pasok na pasok ka doon. Magugustuhan mo ang Diwata Pares Overload, lalo na kapag hindi ka maarte. Pero yung isa naman is kapag meron kang medical condition called ARFID, yung avoidant or restrictive food intake disorder, malamang sa malamang baka hindi mo magustuhan ang sinaserve na pagkain ng Diwata Pares Overload. Kasi picky eater ka, kapag may naaamoy kang hindi mo gusto, ayaw mo nang kainin yung food o kaya yung itsura, ayaw mo nang kainin yung food, yung mga ganon. Or kapag isa kang social, kapag isa kang, alam yon, nasanay ka sa mga foods na pang fine dining lang lagi yung pinupuntahan mo, baka more likely na hindi mo rin magugustuhan yung mga sinaserve sa mga turo-turo or karinderya such as yung Diwata Pares Overload. So, it is a case-to-case basis. Meron din naman yung feeling social na para masabi lang na social siya, hindi siya kumakain sa mga pangmasa na pagkain sa mga eatery. So, depende po yan. It is subjective and para sa akin, if given the chance, pupunta talaga ako doon sa Diwata Pares Overload para itry ko rin talaga yung food and i-rate ko according sa panlasa ko. O, diba? Yun nga lang, the main challenge for Mima Otlum ay yung pagha-hunt sa kanya doon sa insidente, doon sa bakery wherein yung cellphone, di ba? Hindi yun talaga matanggal-tanggal sa mga comment section whenever may makikita akong post na hinahunting talaga siya. So, ang masasabi ko lang is, kahit na marami kang nagawa sa buhay, kapag nagkamali ka lang ng konti, ayan, lagi ka talagang sisingilin yan forever. Pero hindi naman siguro masama na magbago, di ba? So, sumisikap ngayon si Mima Otlum, lalo na at meron na siyang social media presence na ginagamit niya bilang main source of income niya. So, for me, let's be happy for Mima Otlum kung ano man yung pinuposigi niya kahit na hinahunting siya sa mga nakaraan niya. Okay, so kung tatanungin niyo ako if bibigyan natin ng chance si Mima Otlum, why not, di ba? Lahat naman tayo nagkakamali. And challenge talaga na magbago and mag-recover. So that's it guys. I hope na may natutunan kayo dito sa video and more videos to come. So that's it guys. Be positive and umiwas na lang sa mga toxicity. Mwah! Follow me din sa ating Facebook, tapos sa Instagram account, The Story of Anthony, and of course, sa YouTube natin. So, ingat guys!